Good day mga boss. Sa vlog na ito pag-uusapan natin ang bagong batas ng LTO na kamakailan lang nilagdaan ni President Bongbong Marcos, ang RA 12209 or an act of rationalizing the safety measures and penalties relative to motorcycle operation. So anong meron nito? Anong kinalaman nito sa atin mga riders? Pag-usapan natin yan lahat. Roll intro. Okay, etong RA 12209 or an act of rationalizing the safety measures and penalties relative to motorcycle operation. So basically mga boss, ito ay batas na amendment lang galing sa RA 11235 or Motorcycle Crime Prevention Act. So yung basis nito talaga is kinuha lang sa RA 11235. So pag-usapan muna natin ano itong RA 11235. So basically, ang major points lang naman sa batas na ito is magpe-penalty ang LTO kung hindi na transfer ang ownership galing sa pagkabenta mo ng motorsiklo. So ang mangyayari kasi nito, pag nagbenta ka ng motorsiklo, so 5 days diyan mayroon kang palugit. So sa 5 days na yan, kailangan mong inauthorize ang LTO na nagbenta ka ng motorsiklo. On the other hand naman, sa buyer, mas mabigat kasi meron kang 20 days na kailangan mong i-transfer ang ownership based on sa deed of sale. Kapag hindi mo na-transfer ito, meron kang kaukulang penalty na 5,000 pesos. So, okay, so na-amend ito. Kaya dito pumasok tong RA 12209 or an act of rationalizing the safety measures and penalties relative to motorcycle operation. So meron tatlong major points na naamyendahan dito. Una is itong amnesty. So binigyan tayo ng amnesty o mahabang palugit para i-transfer yung ownership. So regarding sa palugit kung hanggang kailan, hindi po natin matukoy kung hanggang kailan. Basta ang importante dyan, habang merong amnesty, make sure po na i-transfer nyo agad yung ownership sa mga unit or motorsiklo na nabili ninyo. Okay, so kasi kapag natapos na lift na yung amnesty, dyan na mag-start yung penalties. Ibabalik na yung penalty which is 5,000, no? Pag hindi na transfer yung ownership. Yan yung major point sa naamyendahan nito. Pangalawa is etong affidavit of ownership. So ano itong affidavit of ownership? Para lang may idea kayo, ito yung itsura ng affidavit of ownership. Ngayon, anong meron dito? So para sa mga buyer na bumili ng motorsiklo na kulang-kulang. So halimbawa, hindi mo na contact yung first owner, o let's say pumanaw na yung first owner, walang deed of sale, ano pa ba? Kulang yung ID. So pwede kang magsumiti ng affidavit of ownership. Dito sa affidavit na to, isa-isay mo lang kung paano mo na-acquire yung motorsiklo. Of course, magpe-present ka ng mga proof, no? Kagaya ng mga IDs, deed of sale. So pwede mo rin gamitin yung proof, yung tawag nito, yung agreement nyo na nilagdaan sa barangay. So pwede yun isumite para manotaryon yung affidavit nyo sa abogado. So pwede nyo kunin mismo yung affidavit sa notary public, sa mga abogado. Doon ka magsusumite ng mga requirements para manotaryohan ito agad. So pangatlo na major points dyan is itong online submission sa LTO requirements. So convenient sa mga boss kasi especially sa mga riders natin, especially sa mga laging busy, no? Monday to Friday is wala tayong time para pumunta sa LTO para mag-process ng mga personal requirements natin like transfer of ownership, mag-renew ng license, mag-renew ng rehistro, etc. etc. So eto na papasok natin ang online submission sa mga LTO requirements. Number 1 is hindi tayo sure kung anong sistema ang gagamitin ni LTO, no? Pero convenient ito sa mga riders para let's say wala kang time nga, pwede kang mag-renew or magrehistro sa online system. Pwede kang sa bahay mo sa bahay kang mag-renew. Ang payment nito siguro pwede sa GCash, ano. So ang goal nito sa online submission is
kukuha ka na lang o pupunta ka na lang sa LTO kung kukuha ka lang ng ORCR. So, yan na lang yung magiging transaction mo kapag pupunta ka sa LTO. All transactions are made in online, ano. Ang payment siguro online na din, ano. So, yan yung tatlong major points na amend galing sa RA 1235, which is ito na ngayon ng RA 12209, or an act of rationalizing the safety measures and penalties relative to motorcycle operation. So, hopefully meron kayong natutunan dito mga boss. Kapag kung meron pala kayong mga tanong, comment nyo sa comment section, babasahin natin yan. At saka pwede nyo rin akong i-follow sa TikTok, Jomotology. Doon sasagutin ko kayo agad sa mga series of question nyo regarding sa batas na ito. So, ride safe po sa lahat.